Jesus. Lord God, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tinataas po kita at dinadakila ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Lord, noon pa man, ngayon at magpakailanman, O Lord God. Unang-una, Lord, ako po'y patawarin mo sa aking mga pagkakamali sa isip, sa salita, sa gawa, sinasadya ko man or hindi, O Lord God. Patawarin mo po ako, Lord, dinisin mo po ako sa inyong makapangyarihang dugo, Lord God. Patawarin mo po ako kung ako man ay nakapanakit ng aking kapwa, nakapagsalita na hindi maganda, Lord God. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, let your will be done. Ang inyong presensya, Panginoon, ang siyang aming maramdaman, O Lord God, gamitin mo lamang po akong instrumento na maibahagi ko ang iyong salita ayon sa inyong kalooban, Lord, na hindi ko po dinagdagan, hindi ko po binabawasan ang inyong mga salita, Panginoon, sa oras na ito, at ibigay mo po, Lord, sa amin ang malakas na signal at sa mga kapatiran ko pa po, Lord, na hindi pa po nakarating dito, hipuin mo po ang kanilang mga puso, Panginoon, upang sila po ay makaalala, Lord Jesus, na mayroon pong gawain dito sa UFO na BR, Panginoon. Salamat sa Family Jacob, O Lord God, na patuloy ang kanilang paggamit sa iyong ubasan, at ganun din po sa inyong lingkod ngayon. Hallelujah. Hallelujah. We claim victory and we claim revival. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Marinig nyo ba ako? Hello? Narinig nyo ba ako, mga kapatid? God is good all the time, and all the time God is so good, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Ayan. Salamat po sa pag-response, mga kapatid. Masaya po ba ang mga anak ng Diyos? Hallelujah. Dahil nais ng Diyos, mga kapatid, na masaya po tayo, no, na maglingkod sa Kanya. Hallelujah. Praise God. Welcome po pala kay Pastor GR. And sa anyong lahat, Brother Ramon, thank you. Sister Tupakin ako, thank you. Sa pagkaway-kaway, Sister Jane, thank you. And also ang ating mahal na Pastor Jimwell. Amuyo, mapagpalang hapon dyan, Pastor. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, Pastor. Hallelujah. At patuloy ka pong gamitin sa ating mahal na Panginoon. At sa oras na ito, mga kapatid, ang topic po natin, it things to put away, mga kapatid. Amen. May 8 bagay po, mga kapatid, na nais na itapon. Hallelujah. Ano nga to, mga kapatid? Ang salitang ito, mga kapatid, hallelujah, ay para po ito sa 1 Corinthians, no, mga kapatid, at hindi lang po ito para sa 1 Corinthians, even sa atin ngayon. Amen? Dahil alam ko po, lahat tayo ay nais maligtas, at alam po natin, mga kapatid, na tayo gusto natin, mga kapatid, makapunta sa hinahanda ng ating Panginoon na langit, mga kapatid, no? Praise God. Sino po ba dito ang nais pumunta ng langit, mga kapatid? Raise your hand daw, be, kung excited ba tayo, mga kapatid. Amen. Brother Pastor o Pastor JR, thank you. Ang ating slot number 3, thank you din po, kapatid. Hallelujah. Ang ating slot number 4, thank you. Ang ating slot number, si Ate. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Nakita po ng Panginoon ang inyong desire kay Brother Ramon. Welcome po din po sa inyo, mga kapatid, no? Praise God. Hallelujah. Walang nais mapunta sa impyerno, mga kapatid. Amen. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, pakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang salita ng Panginoon ay nagbibigay lakas po sa atin bilang isang mananampalataya, mga kapatid. Nagbibigay din po ito ng vitamins, mga kapatid, spiritually. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Kaya napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Napakasarap, mga kapatid, na makinig sa kanyang salita. Hallelujah. Habang ang iba dyan nagmamap, ang iba dyan naghuhugas ng plato, ang iba dyan nagprepare ng lunch sa kanilang mga amo. Yes. Thank you, no, na kahit papano, mga kapatid, hallelujah, nag-import pa rin kayo ng mga tinatawag ba na Bluetooth para lang mapakinggan, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, hallelujah, wag muna tayong pumunta sa ibang messenger, no? Wag muna tayong magbaunan. Hallelujah. Pakinggan muna natin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang salita ng Panginoon ay para sa ating lahat. Amen. Brother GR, i-off mo muna yung kabaunan mo dyan, no? Hallelujah. Praise God. At sa oras na ito, mga kapatid, ating pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi dito, alisin ang kasalanang ayaw nating pagsisihan. Amen. Gusto nating alisin, mga kapatid, yung kasalanan, hallelujah, na pagdating sa huli, mga kapatid, ay hindi natin pagsisihan. Amen. Gusto talaga natin, mga kapatid, na
hindi tayo magsisi sa mga desisyon natin, sa mga ginagawa natin. Amen. Dahil bawat minuto, bawat oras, bawat segundo, ano pa mga kapatid, ay meron po tayong nagawa na hindi kaya-aya sa harapan ng Diyos. Amen. Lahat po tayo ay makasalanan. Aminado po ako niyan mga kapatid. But sa oras na ito mga kapatid, meron pong paalala ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang context na ito mga kapatid ay tungkol sa pagtitiis ng kasalanan sa loob ng church, no? Hindi ito simpleng paghuhusga mga kapatid sa iba, kundi pagpapanatili ito sa tinatawag ba na pagpapanatili dito mga kapatid, o manatili sa pagiging purity, no? Bilang isang anak ng Diyos or bayan ng Diyos mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ito po yung sulat ni Apostol Paul para po sa Corinthians. Kasi ang Corinthians kasi mga kapatid, ang taga-Corinthians ay sila po ay namumuhay. Sabi nga doon mga kapatid no, sa verse 10 na tunay na hindi na ibig sabihin ay ang mga makikipag-apid sa sanglibutang ito ay sa mga masasakim. Ano pa? Marami dito mga kapatid ay layuan na. Amen? Kailangan nating layuan mga kapatid, no? Kung tayo po ay namumuhay sa kasalanan mga kapatid, kailangan na mag-iisip po tayo ng mabuti ngayon. Amen? Hallelujah. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging komportable sa kasalanan. Amen po ba? Kapag alam nating mali mga kapatid, patuloy nating pinili ito, walang pagsisisi na nauna mga kapatid. Kailangan natin itong harapin. No, kung ano man ang ating mga ginagawa, ang mga pagkakamali mga kapatid, no? Sabi nga sa Proverbs chapter 28 verse 13, ang sabi niya dito mga kapatid, ang nagtatakip ng kasalanan ay hindi uunlad. Amen. Ngunit ang nagpapahayag at tumaliko dito ay makatanggap ng awa. Praise the Lord. Hallelujah. May sinasabi si Solomon mga kapatid na ang pagtatakip pala ng kasalanan ay hindi uunlad. Amen. Ang nagtatakip ng kasalanan ay hindi uunlad mga kapatid. Pero alam ko po na nais nating umunlad bilang isang mga Kristiyano mga kapatid. Ngunit ang nagpapahayag at tumaliko dito ay makatanggap ng awa sa Diyos. Amen. Lahat po tayo mga kapatid, nais nating makatanggap ng awa sa ating Panginoon, no mga kapatid. Kaya huwag nating protektahan ang mga bagay na gusto nang alisin ng ating Panginoon sa buhay natin. Like anong example mga kapatid? No? Hallelujah. Put away bitterness, alisin ang sama ng loob. Sino ba dito sa atin mga kapatid na hanggang ngayon dala-dala pa natin ang sama ng loob? Ang bitterness mga kapatid ay parang lason din ito mga kapatid, no? Iniinom natin habang umaasang ibang tao ang masasaktan. Iba pala ang bitterness mga kapatid na para pala itong lason. No, akala natin ang ibang tao ang nasasaktan, pero tayo lang pala ang nasasaktan mga kapatid. Kaya sabi nga sa Epeso mga kapatid, sabi ni Apostol Paul mga kapatid sa Philippians chapter 4 verse 31 to 32 mga kapatid, na alisin na ang kapaitan, galit at puot, sa halip maging mabait at magpatawad tayo. Amen. Ito po yung sinasabi ni Apostol Paul mga kapatid na mababasa po natin sa Ephesians chapter 4 verse 31 to 32 mga kapatid, na kung meron tayong kapaitan, galit at puot, kailangan na natin mga kapatid na maging mabait at magpatawad. Amen? Hallelujah. Praise God. Bitawan natin ang taong matagal nang kinamumuhian tayo. Amen? Ang forgiveness mga kapatid ay hindi pagsasabing tama ang ginagawa nila. Amen? Ibig sabihin, sister, kung nagpatawad ako, tama sila sa kanilang ginagawa. Hindi po. Ito ay pagsuko ng sakit natin. No? Hallelujah. Kasi pag ang isang tao mga kapatid hanggang ngayon hindi nakapagpatawad, mabigat po yan sa kanyang puso mga kapatid. Amen? Malalaman mo lang kung ikaw tunay na nagpapatawad, kasi pag once nakikita mo yung tao na nagkakasala sa iyo mga kapatid, hindi ka nagalit. Ang naramdaman mo na is awa mga kapatid. Amen? Naaawa ka na sa kanya. Kaya
imbis na magalit ka sa kanya, pinag-pray mo na siya. Mga kapatid, yan ang tunay na nakapagpatawad ka. Pero, for example, mga kapatid, nakikita mo yung kaaway mo, galit na galit ka, hindi ka pa pala nakapagpatawad niyan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya, alisin natin yan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kasi gusto natin, mga kapatid, na malaya tayong mamuhay sa mundo. Amen? Mayroon ba ditong mga broken hearted? Amen? Hanggang ngayon, hindi pa nakapagpatawad. Magpatawad na tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ito si Brother GR ba? Nagpapatawad na ba to? Bakit tawang-tawa siya? Amen? Hallelujah. Kasi yung hindi pagpatawad, mga kapatid, mabigat po yan sa loob natin. Amen po ba? Amen? Kaya sabi nga ni Apostol Paul, mga kapatid, na alisin ang kapaitan, galit, puot. Amen? Ano po yun, mga kapatid? Praise God. Ang sabi ni Apostol Paul, maging mabait at magpatawad tayo. Amen po ba? Praise God. Minsan kasi mahirap ibaba yung ating pride, mga kapatid, lalo na tingin natin sa sarili natin, ang taas tayo, no? Pero sa Bible, mga kapatid, kailangan natin na alisin natin ang ating bitterness, mga kapatid, no? Kapaitan, mga kapatid, no? Hallelujah. Ano? Pangalawa, mga kapatid, put away pride, mga kapatid. Alisin natin ang kayabangan. Amen. Praise God. Ang pride, mga kapatid, ay nagsasabing kaya ko ito nang wala ang Diyos. Ito yung pride, mga kapatid. Pero ang humility, mga kapatid, ay nagsasabing kailangan ko ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sabi nga sa James chapter 4, mga kapatid, verse 6, God resists the proud but giveth grace into the humble. Amen. Hallelujah. Kaya sabi nga, mga kapatid, na kung ang isang taong nagpapakumbaba, hallelujah, ay itataas sa ating Panginoon. Kaya ang kailangan pala natin, mga kapatid, na ialisin natin ang kayabangan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Magkaisa tayo ba? Noon, nandoon yung pagpatawad sa isang BR, mga kapatid. Kung nandoon yung pagpatawad sa bawat isa, magpapakumbaba, mga kapatid, walang gulo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Nandoon yung pagsunod sa rules, mga kapatid. Hallelujah. Nandoon yung pag-unawa sa bawat isa, mga kapatid. Hallelujah. Maganda ang daloy ng gawain. Amen. Nandoon yung pagkakaisa. Hallelujah. Number 1 po talaga yan, mga kapatid, na nandoon, marunong ka ba na makibagay, mga kapatid, kasi mayroon din pong nangasira yung mga gawain, mga kapatid, dahil mayroon pong hindi pagkaunawaan, at nandoon na din yung galit, nandoon na din pong pagmamataas. Hallelujah. Minsan nandoon na din yung ako ang nauna, kaya ako ang masunod, ako ang leader, kaya ako ang masunod. Kaya minsan pag ang leader, mga kapatid, sobrang taas ng pride, mga kapatid, maiwan talaga yan siya sa iri. Kasi yung mga ka-members niya, mga kapatid, ay gagawa na din yun ng ibang mga kapatid. Kaya minsan na maraming mga nagkawatak-watak na mga BR dahil sa hindi pagkakaisa, no? Walang pagpatawad, nandoon yung mga galit, nandoon yung pagsisilusan. Normal yan, mga kapatid, dahil tao po tayo. But sa oras na ito, mga kapatid, amen, hallelujah, kailangan po natin, no, ng humility. Amen. Huwag hintayin na ibagsak tayo ng ating Panginoon bago tayo matutong lumuhod sa harap niya, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang mga anak ng Diyos, nandoon yung pagpapatawad, nandoon yung pagpapakumbaba, mga kapatid. Amen. And then, pangatlo, put away gossip and slander, mga kapatid. Amen. Alisin ang mga paninirang puri at chismis, mga kapatid. Ito po yung pinakalitis sa panahon ngayon, mga kapatid. Maraming mga nasisira nga mga relasyon, kaibigan, dahil sa mga gossip, slander, mga kapatid, pagchismis. Kaya pag ichismis ka, hallelujah, siyempre nagagalit ka, mga kapatid, no? Minsan, ang bibig, mga kapatid, ay pinakamalaking dahilan kung bakit nasisira ang relasyon. Relasyon sa magkaibigan, sa church, mga kapatid, ano pa?
dahil po sa gossip and chismis, mga kapatid. Kaya minsan sabi nga sa ating Panginoon, mga kapatid, Ephesians chapter 4 verse 29, mga kapatid, huwag hayaang lumabas sa bibig ang anumang salitang masama, amen, kundi yaong makapagpatibay, amen. Kung alam naman natin na makapagbagsak lang sa inyo, sa inyong pagiging kaibigan, mga kapatid, huwag na nating bibitawan. Kung alam naman natin na hindi nakakaganda na manira tayo ng kapwa, huwag nating gawin, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Kaya bago tayo magsalita tungkol sa isang tao, mga kapatid, itanong muna, makakatulong ba ito sa kanya o makakasira? Amen? Nandoon yung ating pagtatanong sa ating mga sarili, mga kapatid, kung okay ba to kung sasabihin ko sa kanya, hindi ba ako makakasira? Amen? Hallelujah! Pang-apat, mga kapatid, put away jealousy and envy. Ito po, mga kapatid, ang envy and jealousy, mga kapatid, parang pareho lang sila, no? Alisin ang inggit. Isa po ito na reminders sa lahat ng mga tinatawag na to na mga ginagamit na, no? Even dito sa mga kamundo, mga kapatid, hala, magaling siya mag-presider. Hallelujah, talagang napahanga yung mga audience niya. Mayroon ka ng inggit sa sarili mo na sana ganyan din ako, tapos nagsinisiraan mo na rin siya, mga kapatid. Yan po ay dapat nating alisin. Amen, mga kapatid? Alisin po natin yan para hindi po magkasira-sira ang ating pagkarelasyon o pagiging kaibigan, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Kapag lagi mong tinitingnan ang blessing ng iba, mga kapatid, makakalimutan natin na magpasalamat tayo sa ating Panginoon na mayroon palang blessing na ibinibigay ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 26, huwag tayong maging mapagmamataas o mapag-inggitan at magkagalitan sa isa't isa. Amen. Isa po itong paalala, mga kapatid, ni Apostol Paul sa taga-Galatians, and I believe na hindi lang po doon, para din po sa atin ngayon kasi normal na lang sa iba ngayon, mga kapatid, na wala imikay, mga kapatid. Hindi tayo papasok diyan kasi ganito ganyan yan sila, mga kapatid. Mayroong envy mo, no, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kailangan, mga kapatid, sa atin bilang isang mananampalataya, huwag tayong maging mapagmataas. Amen? Even hindi ka pa masyadong nakakilala sa Panginoon, hindi ka pa naglilingkod sa ating Panginoon, huwag tayong magmamataas sa ating mga sarili, mga kapatid. Kailangan nating walang inggitan, mga kapatid. Dapat nga mag-celebrate tayo ba kung anong narating sa iba, mga kapatid, no? Hallelujah. Kailangan natin i-celebrate. Hallelujah. Hallelujah, na ay salamat kasi si sister ginagamit na siya. Ay salamat si sister nagbago na siya. Ay salamat kasi si sister nakatrabaho na siya ng malaking sahod, or si brother, no? Mga kapatid, yan ang tama, mga kapatid. Pero kung hallelujah, nakarinig ka na binibless yung pamilya mo, or yung minsan na nga, mga kapatid, kahit pamilya lang natin, no, na mayroon din palang mga inggit na hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon. Kaya hallelujah, alisin po natin yan, mga kapatid. Amen? Number 5, put away unforgiveness. Hallelujah, alisin ang hindi pagpatawad, mga kapatid. Amen? Hallelujah. May nakakatulong ba sa atin yung hindi pagpatawad, mga kapatid? Hallelujah. Hindi ibig sabihin na ang forgiveness na wala ng consequences, mga kapatid. Ang ibig sabihin, hallelujah, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay hindi mo na hayang kontrolin ng sakit ang puso natin. Amen? Dahil ang isang tao, pag siya ay hindi nakapagpatawad, mabigat po yan sa loob, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga sa Colossus chapter 3 verse 13, magpatawad kayo gaya ng pagpatawad sa inyo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya, mga kapatid, mag-isip tayo, Sister Jeannie, ang dali lang naman sabihin ang magpatawad. Yan talaga ang gusto ng Diyos, na tayong lahat ay magpatawad. Kasi pag once ng isang tao nagpapatawad, mga kapatid, magaan po yan. Amen? Magaan po yan sa kanyang puso, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kung pinapatawad po natin, or kung pinapatawad tayo sa ating Panginoon, hallelujah, sa malaking kasalanan, mga kapatid,
matuto rin tayong magpatawad sa iba. Amen? Sister Jenny, hindi pa naman ako napatawad ng Diyos. Mga kapatid, hindi natin alam na mula pa noong ang Diyos po ay bumaba, mga kapatid, nagpalansang siya sa cross para lang sa ating kasalanan. Amen? Para lang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya nararapat lang, mga kapatid, na patawarin din po natin ang mga nagkakasala sa atin. Amen? Hindi po perfecto. Kahit sino pa dyan magkakasala yan. Kahit great leader pa yan, mga kapatid. Inila pa yan siya na siya po yung presidente. Sino pa yan, mga kapatid. Nagkakasala po yan. Hindi po yan perfecto. Walang perfecto sa tao, mga kapatid, kundi ang ating lang Panginoon ang perfecto. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, hallelujah, kailangan nating magpatawad. Amen? Hallelujah. Put away unforgiveness. Alisin natin ang hindi pagpatawad, mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya sabi sa Colossus chapter 3 verse 13, magpatawaran kayo gaya ng pagpatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kailangan pala nating magpatawad, mga kapatid, gaya ng pagpatawad sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Tayo po'y nakatanggap lahat, mga kapatid, ng kapatawaran. Kailangan din po nating magpatawad sa bawat isa, mga kapatid. No? Siguro dito nagkakaisa dito, no, ang UFO, mga kapatid, kaya napakaganda ang daloy sa isang gawain na nandoon yung pagkakaisa, no? Nandoon yung pag-unawa sa bawat isa, mga kapatid. Hindi man tayo perfecto, mayroon mang magkakamali. Hallelujah. Matuto din natin na habaan natin ang ating pasensya, no, mga kapatid. Kahit hindi pa siya nakapagsabi na magpatawad ka sa akin, patawarin mo na rin, no, mga kapatid. Kasi ang iba naghihintay lang na sabihan, sister, patawarin mo ako, kaya pala hindi na tayo na umiimik. Wala na din, mga kapatid. Pero alam ko po ang UFO, hallelujah, ay nagmahalan po, nagkakaisa, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Dahil tayo pong lahat ay pinatawad ng ating Panginoon, matuto rin po tayong magpatawad. Amen? Number 6, put away worldly influence, mga kapatid, no? Alisin ang impluensya ng humihila sa inyo palayo sa Diyos. Ano yun, mga kapatid? Ano yung alisin natin? Yung bad influence. Amen? Hinihila tayo, mga kapatid, palayo sa ating Panginoon, no? Tandaan natin, hindi lahat ng bagay na normal sa mundo ay dapat maging normal sa isang follower ng ating Panginoon. Amen? Sister, okay lang yan, makihalubilong ako para makapag-share ako sa salita ng Diyos. Yes, walang problema yan. Hallelujah. Amen. Sa isang mga Kristiyano, sa isang mga followers ng ating Panginoon. Dahil yan naman talaga ang gawain natin, no? Hallelujah. Ang nakakatakot lang, mga kapatid, na tayo natuloy yung na-impluensyahan. Amen. Hello, church. Hallelujah. Baka yun ba tayo yung na-impluensyahan, no? Nakipag-legit na rin tayo, mga kapatid, at nakipagsalita na rin tayo ng hindi maganda. Amen. Hallelujah. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid, kung minamahal, kasi bawat minuto, segundo, hindi natin alam ang ating mga buhay. Kaya gumawa po tayo ng mabuti para po sa kabutihan, para po sa ating kaligtasan. Kasi sabi ni Apostol Paul, work out your own salvation, mga kapatid. Bakit? Hindi po natin pwedeng iligtas ang ating mga kapatid. Hindi tayo kayang iligtas ni pastor, mga kapatid. Individual po ang kaligtasan. Amen? Kaya sa atin, be aware po tayo, mga kapatid, no? Hindi lahat ng bagay na normal sa mundo ay dapat maging normal sa isang follower ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga sa Romans chapter 12 verse 2, mga kapatid, na be do not conform to this world, but ye transform, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi daw tayo pwedeng makipag-compromise, mga kapatid. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi niya dito, Roma chapter 12 verse 2, mga kapatid, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya na at lubos na kauluuban ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Isa po siya na kailangan natin hindi tayo conform, mga kapatid, no? Hallelujah. Hindi tayo sang-ayon sa sanlibutang ito. Amen? Hallelujah. Tingnan natin ang ating friends, mga kapatid. Hallelujah.
entertainment, so sa social media, habit at ano pa, conversation, ano pa mga kapatid, may mga bagay na may mga bagay ba sa ating mga buhay na unti-unting inilayo tayo sa ating Panginoon. Amen? Dahil sa mga friend natin, sa mga entertainment, ano pa, social media. Minsan mga kapatid, ginagamit nga din ang social media para sa mga tao na imbis na makikinig sa salita ng Diyos or imbis na magbabasa sa salita ng Diyos, mag-come up din yung mga insik-insik na mga tinatawag mga kapatid na drama. Kaya minsan napasok tayo doon mga kapatid. Totoo yan mga kapatid, dahil impluensya bad impluensya yan mga kapatid. Kaya sa atin, buti na lang ang UFO na pumasok po ang salita ng Diyos dito, na nawa kayo ma-impluensyahan tayo sa salita ng Diyos mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kahit hindi man lahat talaga mga kapatid, kahit mayroon lang isa mga kapatid, dalawa, tatlo mga kapatid, masaya po ang Panginoon yan. Amen? Hallelujah. Number 7, put away anything that replaces God. Amen? Alisin ang anumang nauuna sa Diyos. Ano yung nauuna mga kapatid? Na inuuna mo pa yung pwedeng ilagay nating trabaho, pwede natin sabihin na pera, ano pa, mas inuna mo pa yung relasyon mo sa inyong ka-brother, ka-sister kaysa Panginoon. Sabi pa ng isang katawag niya mga kapatid sa online, mamaya na yan, lagi ka na lang dyan, dito muna tayo, magbaunan muna tayo, no? May mga ganon mga kapatid na, makikinig ka na naman dyan sa Word of God na yan, dito lang tayo, mag-enjoy tayo dito sa Messenger. Mayroon ba kayong ganon mga kapatid? How many months na pa tayo dito sa UFO? Hallelujah, mag-response kayo dyan kung tunay ba to, totoo ba to mga kapatid, na sinabihan kayo ng partner ninyo na wag na muna dyan sa UFO kasi nag-prayer muna sila dyan, no? Dito muna tayo kasi mag-i-enjoy tayo dito. Mayroon bang ganun mga kapatid? Kung wala, thank you naman. Amen? Hallelujah. Kung mayroong ganun mga kapatid, sabihin mo muna, makikinig muna ako sa salita ng Diyos. Amen? Kasi minsan lang to. Amen? Dahil ang sabi nga sa Amos chapter 8 verse 11, na padalhan ko kayo kagutmanan sa tinapay, dili tinapay na pagkain, kundi salita ng ating Panginoon mga kapatid. Amen? Pag dumating na yan mga kapatid, kahit anong hanap pa natin, wala na tayong mapakinggan pa. Amen? Kaya mapalad tayo ngayon na meron po tayong salita ng Diyos nating mapakinggan mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya ang sabi dito, put away, ay hindi lamang ito tungkol mga kapatid sa pagtanggal ng masamang bagay sa paligid natin. Amen? Hallelujah. Ito ay tungkol sa paglinis ng ating puso at pamumuhay mga kapatid. No? Minsan hiningi natin sa ating Panginoon, Lord, bless me. No? Minsan lagi tayong maghingi sa ating Panginoon. Pero ang sagot ng Panginoon, hallelujah, seek ye first the kingdom. Unahin mo ako. Seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, unahin mo muna ako. Hallelujah. Amen. Hallelujah, dahil minsan lagi tayong humihingi sa ating Panginoon, pero hindi natin binibigyan ng time ang Diyos, no? Hallelujah. Sabi ng Panginoon, first let me clean you. Hayaan mo akong alisin ko lahat ng mga dumi mo. Amen? Hallelujah. Bago ang greater, mga kapatid, na blessing, kailangan minsan ng greater cleansing. Ano yon mga kapatid? Greater blessing and greater cleansing. Hallelujah. Minsan mga kapatid, gusto natin na malaking blessing. Pero yung greater na pag-clean o paghinlo sa atong katawan, sa ating katawan mga kapatid, minsan hindi na natin napapansin, no? Hallelujah. Gusto natin malaking blessing, pero namuhay ka naman na hindi na sumang-ayon sa Panginoon mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kailangan muna natin na greater cleansing, Lord. Hallelujah. Gusto ko, Panginoon, na masunod ko lahat ng nais mo. Amen? Gusto ko, Lord, na hallelujah. Gusto ko, Lord, na susunod ako, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ayon sa inyong kalooban. No? Isusuko muna natin ang ating sarili. Dahil mga kapatid, ang paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, i-illustrate ko po mga kapatid, isang dirty cup mga kapatid. Imagine,
no, kung mayroon tayong cam, pwede natin makita. Pero imagine natin mga kapatid, dirty cup mga kapatid, no? Hallelujah. Hallelujah. Ito po mga kapatid ay ilagay na lang natin, no, sa isang tinatawag mga kapatid na dirty cup. Ang isang dirty cup mga kapatid, pag yan po ay lagay natin ha, imagine natin yun mga kapatid. Hallelujah. Imagine a person who comes to church crying a beautiful glass. Diba? Yun pong tinatawag mga kapatid. Umiyak, he asked God, Lord, fill my cup with your blessing. Fill me with your presence and use me for your glory. Then God look at the cup mga kapatid. At tinitingnan ng Panginoon yung cup na yon. The cup is beautiful on outside, but inside it is filled with dirty water. The person say, Lord, just add clean water. Don't ask me to empty it. Anong nakikita natin dito mga kapatid? Minsan, hallelujah, gusto natin na, Lord, busugin mo pa ako. Pero yung loob natin, mga kapatid, malinis tayo sa labas, pero yung loob pala natin ay sobrang dumi. Hindi man yun pwedeng dagdagan mga kapatid, kasi kahit dagdagan yung ng malinis na tubig mga kapatid, hallelujah, marumihan pa rin yun. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Dahil mayroon pa po doon mga kapatid na maruming tubig. Hello, praise God. Okay, ulitin ko po mga kapatid. Isang illustration, hallelujah. Yung baso na may baso mga kapatid na tingnan natin ang labas, talagang walang dumi mga kapatid. Sa loob mga kapatid, meron siyang dumi. At yun, hinihiling natin na lagyan pa natin ng malinis. Paglalagyan yun ng malinis mga kapatid, I believe na yung malinis na yun, magiging madumi pa rin yun. Bakit? Hindi kasi ginagawang empty yung cup na yun. Hallelujah! Ano bang naintindihan natin mga kapatid? Una, kailangan muna natin mga kapatid na maging empty yung baso na yun. Amen? Para pag yan po nahulugan or nalagyan ng tinatawag mga kapatid na malinis na tubig mga kapatid, malinis po yun. No? Hallelujah! Amen po ba mga kapatid? Ibig sabihin pala mga kapatid, kung meron pa tayong mga ginagawang kasalanan, kailangan nating ilinisin, pagsisihan, talikuran. Hallelujah! Bakit mga kapatid? Kung gusto mong sisidlan ka ng bagong laman mga kapatid na hindi panis mga kapatid, hindi masisira mga kapatid, kailangan muna natin maging empty sa harapan ng Diyos. Anong ibig sabihin mga kapatid? Yung empty ba? Yung sinusuko natin lahat mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin Sister Jenny na masuko namin kasi meron pa talaga kaming sipit-sipitan. Ganun no mga kapatid, meron pa talaga kami na tinatago na ayaw naming maibulgar. Pero alam nyo ba mga kapatid na lahat ng ating ginagawa, nakikita po yan lahat mga kapatid, no? Kahit pa hindi nakikita sa asawa ninyo, hindi nakikita sa boyfriend ninyo, pero nakikita yan sa Panginoon mga kapatid. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Sabi nga doon mga kapatid sa Luke chapter 11 verse 2 na walang natatakpan na hindi mahahayag. Amen? Lahat talaga ay nahahayag mga kapatid. Amen. Balik tayo doon sa baso mga kapatid. Pag yung baso mga kapatid, hallelujah, kung yun mga kapatid ay maging empty, hallelujah, lagay na lang natin talagang gawin nating empty mga kapatid kasi nga marumi eh. Sino ba dito na iinom ka ng baso, mayroong dumi mga kapatid at laglagyan mo ng malinis na tubig? Sinong iinom? Siyempre no, hindi talaga tayo iinom. Kahit nga sino dito mga kapatid na inom ka na may nag-inom na dyan, siyempre hindi tayo inom. No mga kapatid, ganon din po tayo spiritually mga kapatid. Paano papasok ang bago o malinis mga kapatid kung sa loob natin ay meron pa po tayong madumi. Amen? Hallelujah! Amen po ba mga kapatid? Praise God! Sabi dito mga kapatid, kailangan muna natin na magpapalinis tayo sa Panginoon. Amen? Magpapalinis tayo. Isuko natin sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Yung cup na yun mga kapatid, balik tayo sa cup. Ay,
masasabi ko na napakaganda sa panlabas, but sa loob mga kapatid, filled with dirty water, no? Hallelujah! Katulad sa isang tao mga kapatid na, Lord, add clean the water. Amen? Don't ask me to empty it. Kailangan pala natin mga kapatid na bago tayo pumasok, bago tayo manghingi sa ating Panginoon, humingi muna tayo ng tawad. Humingi muna tayo ng, Lord, patawarin mo ako sa aking mga pagkakamali. Lord, linisin mo ako at sisidlan mo ako ng tinatawag na bagong buhay. O ano pa? Ano bang hiniling natin sa ating Panginoon mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Kailangan natin, imagine mga kapatid, pag yan, itinatapon natin yung laman ng baso ng madumi mga kapatid, praise God, and then, yung dumi na yon, aalis na yon mga kapatid, maging tinatawag na malinis na po siya. And then, yung baso na yun mga kapatid, pwede mo nang gamitin. Like sa atin, no? Maraming mga tao dito na nais silang magpagamit sa Diyos. Pero bakit hindi sila nadagamit? Bakit? Marami pa kasi tayong itinatago sa Panginoon. Marami pa tayong na mga kapatid na hindi natin kayang bitawan. No? Hallelujah! Kaya mga kapatid, sa ating buhay, this is tinatawag mga kapatid, kailangan nating manalangin tayo sa Diyos. Amen? Hallelujah! Hayaan natin na, Lord, alisin mo anumang karumihan ko, no, mga kapatid. Lord, give me peace. At bigyan mo ako ng tinatawag ba na, ano ba yung peace sa Tagalog mga kapatid? Kapayapaan. Hindi man tayo magkaroon ng kapayapaan kung lagi tayong galit. Lagi tayong galit sa ating kapatid. Lagi tayong inggit, may pride tayo, gusto natin tayo mataas, mga kapatid. Wala talaga tayong peace. Hallelujah. Kailangan mga kapatid, bitawan natin yung bitterness. Amen? Hallelujah. Kung humingi tayo ng, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan, but we continue holding bitterness, walang kapayapaan na mangyari sa atin. Pangalawa, Lord, use me. But we refuse to let go of pride. Ibig sabihin, gusto mong gamitin ka ng Panginoon, pero hindi mo kaya, mga kapatid, na i-let go yung pride mo. Yung pride natin, mga kapatid, kasali po ako dyan. Hallelujah. Hallelujah. Gusto natin na, Lord, bless my life. But, hallelujah, nag-continue tayo sa makasalanang habit, mga kapatid. Nanatili tayo sa kasalanan, mga kapatid. Kaya, minsan, hiningi natin, bless me, Lord. Amen? Hallelujah. Minsan, magsabi tayo, Lord, give me a new beginning. Lord, gusto ko nang magbago. But, nagpatuloy pa rin tayo, mga kapatid, sa paggawa ng kasalanan. Amen? Hallelujah. The problem is not God, mga kapatid. Ang problema dito, mga kapatid, hallelujah, tayo. Amen? Ang problema natin, mga kapatid, hingi tayo ng hingi, pero hindi tayo nag-forgive. Hindi tayo nagbigay, hindi tayo nagpapakumbaba, hindi tayo nagpatawad, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya bilang isang mga mananampalataya, mga kapatid, hallelujah, tayong lahat na, hallelujah, na mga anak ng Diyos, kailangan tayong magpatawad. Amen? Hallelujah. Kailangan natin, mga kapatid, bitawan. Kung ano man yun, mga kapatid, wag nating hayaan, mga kapatid, hallelujah, na mayroon pong mga bitterness sa ating puso. Kasi alam ko pong, mga kapatid, na tayong lahat gusto natin na mamuhay na may kapayapaan. Pero makamtan lang po natin ito kung tayo po, mga kapatid, ay mamuhay na walang kalaban. Amen? Hallelujah! 8 things to put away, mga kapatid. Amen? Sa huling mensahe, mga kapatid, ay hindi lamang tutungkol sa pag-alis ng isang masamang tao sa church. Ito ay isang seryoso na tawag na maging holiness tayo. Isang paalala na hindi natin dapat gawing normal
ang mga bagay, mga kapatid, na tinatawag ng Diyos na mali. Amen? Minsan gusto nating baguhin ang mga desisyon ng Diyos, ang sitwasyon, mga kapatid, pero ang gusto niya lang ang manggagawa or mangyayari, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Gusto natin bagong season. Gusto nating bagong plano. Pero may mga lumang bagay pa tayong ayaw nating bitawan. Amen? Gusto nating revival. Pero ayaw natin alisin ang mga compromise. Hallelujah. Nakipag-compromise pa tayo sa libutan, mga kapatid, na kahit pinagsabihan na tayong bitawan na natin yang mga kasalanan, hala, mga kapatid, nakipag-compromise pa tayo. Kaya I believe dito, mga kapatid, na hallelujah, isang paalala po. Dahil tayo po ay nais pumunta ng langit, mga kapatid, kailangan natin seryosohin natin yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Gusto natin ang presence ng Diyos, pero may mga bagay tayong pinipiling itinatago. Amen? Hallelujah! Minsan, mga kapatid, hindi na natin pakinggan ang salita ng Diyos. Ang maliit na compromise, mga kapatid, kapag pinabayaan ito ay maaring magiging malaking bondage. Ano yung bondage, mga kapatid? Pumipilit sa iyo ba? Kumbaga, bondage, hindi ka na, kung ilagay na lang natin, mga kapatid, yung katulad na isang gagamba, mga kapatid ba, na hindi na siya, di ba, pag nag-aaway yung gagamba, mga kapatid, yung mga lawa niya, mga kapatid, na pulupot na yung isang kaaway niya, hindi na siya makagalaw. Yan po ang mangyayari sa isang tao na kahit sa pinakamaliit na pagiging compromise niya, mga kapatid, pag yan maging bandits na yan sa kanyang buhay, hindi na niya magawa ang tama. Bakit? Hallelujah! Dahil doon na po, na-compromise na po siya sa kasalanan. Amen? Ang maliit na bitterness, kapag inilagay ay maaring magiging hatred. No? Kunti nga, bitterness, mga kapatid, kapaitan sa isang tao, magiging hatred yan. At hindi po yan maganda. Amen? Ang maliit na pride, kapag hindi sinusuko, ay maaring maging rebellion. Amen? Hallelujah. Yan po ang mangyayari sa isang tao, mga kapatid. Ang maliit na kasalanan, kapag pinoprotektahan, ay maaring maging lifestyle. Amen? Kaya, mga kapatid, ako po ay ginagamit lang tayo ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay mahal ng Diyos, mga kapatid. Hindi po tayo nanghuhusga, but ang Diyos po nakakaalam sa mga desire ng bawat isa. Alam ko pong mahal tayo ng ating Panginoon, kaya put away. Anong put away, mga kapatid? Hindi dahil gusto nating parusahan tayo or parusahan, gusto mong parusahan mo kami kasi nasanayan ko na kasi itong gagawin na itong kasalanan na ito. Pero kung hinipo ka naman ng Panginoon, mga kapatid, huwag mo nang ngayon, sa araw na ito, mga kapatid, huwag mong isipin kung sino ang kailangang magbago. Tanungin natin ang ating sarili na, Lord, ano po bang bagay sa buhay ko? Amen. Hallelujah. Na nais mong bitawan ko. Amen. Hallelujah. Ano po bang mga bagay, mga kapatid, na nais pabitawan ng Diyos sa iyo? Maybe it's bitterness. Maybe it's pride. Maybe it's gossip. Maybe it's jealousy. Ano pa? Maybe it's unforgiveness. Maybe it's wrong relation. Amen? Hallelujah. Maybe it's ungodly habit. Ano pang ungodly habit, mga kapatid? Maybe it's something that has slowly taken God's, mga kapatid. Yung unti-unti kang inilayo sa ating Panginoon. Amen? Kaya, in the name of Jesus, mga kapatid, surrender it. Put it away, mga kapatid. No? Because sometimes, the greatest step toward your next season, mga kapatid, is adding something new, mga kapatid. It's removing something old. Anong ibig sabihin? Mayroon tayong alisin para, hallelujah, mabigay ang bago, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya sa ating lahat, mga kapatid, patuloy nawa tayo ditong magpatuloy tayo sa prayer, mga kapatid. Amen? Malaki pong maitulong sa atin ito. Hindi ko alam kung ano pong mga season sa inyo ngayon, may nasaktan, may nabroken.
naghanap ng kaibigan, naghanap ng kausap mga kapatid. Wala pong problema, ipalo nyo po kami at araw-araw kung nais nyo pong kausapin kami mga kapatid, or sino ba dito napili ninyo mga kapatid, yung kausapin ninyo na makatulong sa inyong espiritual mga kapatid. Huwag yung puro lang mga hindi magandang pag-usapan, pero kung mayroon man mga kapatid, hallelujah, alisin natin, no? Huwag tayong makipag-compromise sa mundong ito, lalo na sa panahon ngayon. Kaya glory to God, salamat sa ating Panginoon mga kapatid, sa kanyang mga salita na nagpapaalala po sa atin, no? Mahal tayo ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin mga kapatid na sobrang bigat naman yung word of God mo, Sister Jenny. Hindi po yun sa akin mga kapatid. But I believe na ang salita na yun ay para po sa ating lahat. Amen? Hallelujah. Put away. Ano po yun? Eight things mga kapatid na kailangan nating alisin. Hallelujah. Hindi perfecto ang tao, pero kailangan po nating mamuhay tayo na may takot sa ating Panginoon. Sumunod tayo sa Kanya mga kapatid. Dahil, bakit? Nabubuhay tayo dito hindi lang sa pera, hindi lang nabubuhay tayo dito dahil mayroon po tayong gagawin mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, at salamat din po mga kapatid, at nawa mayroon po tayong nakukuha. Hallelujah. Number 1, put away unrepentant sin. Hallelujah. Number 2, put away bitterness. Number 3, put away pride. Number 4, put away gossip and slander. At number 5, put away jealousy and envy. And number 6, put away unforgiveness. And number 7, put away worldly influence mga kapatid. And then, last but not the least, put away anything that repels God mga kapatid. Alisin ang anumang nauuna sa Diyos. Praise God. Even relationship, even ano pa yan, trabaho natin mga kapatid, kung nais natin mga kapatid na maging qualified tayo sa ating Panginoon. Pero sa mga baguhan, hallelujah, lagi nating isipin mga kapatid, ng buhay natin ay panandalian lang po tayo. Kaya time will come na tayo po ay bumalik sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah, wag po tayong magpakasarap dito sa mundo mga kapatid. Pwede tayong maging masarap ngayon dito sa mundo. Enjoy now, pay later mga kapatid. Tandaan po natin ang ating napakinggan ngayon, hindi na po ito ma-replay pa mga kapatid. Ganun din po ang buhay natin, at maisip na lang natin na nawa sana nakikinig ako. Hindi man tayo pinilit mga kapatid, kundi ang salita lang ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalakasan mga kapatid. I believe sa inyong lahat, sa ating lahat mga kapatid, nangungusap po ang ating Panginoon. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nga napako siya sa krus. Hallelujah, dahil mahal niya tayo mga kapatid. Nais ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay magbabago. Nais ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay tumalikod sa kasalanan at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa oras na ito. Hallelujah, tayo po ay manalangin mga kapatid sa oras na ito. Hallelujah. Praise God, Lord God, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Hallelujah, salamat sa oras nito, Lord God, na kami po ay nagtagumpay sa aming gawain, Panginoon, dito po sa online, sa UFO family. Lord, patuloy mo pong pagpalain ang UFO na ito, maging man ang mga anak mo, Lord God, na mga baguhan pa lamang, Panginoon, dito, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, na kahit man sa kanilang kabisihan, nagbigay pa rin sila ng ng oras, time, Lord God, para mapakinggan po kayo, Lord Jesus. Salamat din po sa iyong lingkod na kahit man wala ako sa aming area ngayon, Lord, na meron pa rin akong signal dito, Lord. Patuloy mo ring pagpalain ang church dito na ginagamit ang aming mahal na pastor, Lord. At ganun din po dito sa online, Lord Jesus. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, mula sa owner, admins, mga presider, Panginoon, family UFO, kay Sister Mabik, at sa lahat pang mga kapatiran ko, Lord. Ikaw lang po ang nakakaalam sa kanila, Panginoon. Kung mayroon man silang kabigatan, mayroon man silang mga mayroon man silang prayer request, Panginoon. Lord, patuloy po akong humihiling sa iyo, Panginoon, na pagalingin mo po sila. Kung mayroon man po silang mga karamdaman, kabigatan sa kanilang puso, Lord, patawarin mo po ang inyong mga anak na ito, dahil alam ko po, Lord, mahal na mahal mo po sila, Panginoon.
Hallelujah. Ikaw lang po, O Diyos, na meron kami, Panginoon. Hallelujah. Hindi man kami mayaman, Panginoon, ba't mayaman kami sa iyong mga salita, O Lord God. Kaya salamat. Salamat sa oras na ito, Panginoon, sa mga paalala mo sa amin. At salamat din, O Lord God, na marami pang mga tao, Lord, na uhaw sa inyong mga salita, O Lord God. Kaya, Lord Jesus, patuloy po akong nanalangin, Panginoon, na palakasin mo ang bawat isa na nandito, Lord, sa BR. At Lord, maging daluyan nawa ito ng pagpapala sa lahat ng mga tao. Panginoon, hallelujah, sa mga online na ginagamit mo, God. Dalaygon ka sa walay katapusan, Panginoon. Salamat, Lord, hallelujah, sa iyong presensya na patuloy mo pong pinaramdam sa amin, Lord. Salamat sa pag-ibig. At salamat, Panginoon, hallelujah, sa kapayapaan na ibinigay mo po sa amin. At salamat, Lord, hallelujah, na nakapagbahagi din po ako, Lord, ng inyong mga salita, Panginoon. At pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig, Panginoon, pasayahin mo po sila na ang salita na ito, Lord, ay maging malalim sa kanilang pandinig, Panginoon, na meron po kayong tao, Lord, na nais mong iligtas sa BR na ito, hallelujah, at sa lahat ng mga nangunguna, O Lord God, hallelujah, sa BR na ito. Patuloy po ako, Lord, na nagpapakumbaba sa iyo na magkaroon nawa ng pagkakaisa at pagsunod sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat, O Lord, hallelujah, pagpalain mo kaming lahat, Panginoon, na hindi po kami mapagod, na katulad po kami sa isang agila, Panginoon, na lilipad at hindi napapagod, Panginoon. Mas lalong lumalakas, O Lord God. Kaya wag mong hayaan, Panginoon, ang mga anak mo na ito ay manghina at babalik, Panginoon, sa sanlibutan bagkus, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Patuloy po kami, Panginoon, na maglingkod sa iyo na may kasayahan, kapayapaan na nagbumula lamang sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon at salamat po sa ating Panginoon, mga kapatid. God is good all the time. And all the time, God is so good po. Salamat sa pagkakataon and I love you all with the love of the Lord. Ibabalik ko po sa ating MC. And God bless. Thank you sa pagkakataon, mga kapatid.